Oh me, oh you're the one. Amen. Something good, something like me, like me, one. You're the one. Something like I wanna get up, I wanna yellow shine, since I flew up to the dun dun dun. Sure, ako ano pala. Thank you. Char! Hello mga kababayan, this is Bri, and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, ay isang panibagong content na naman. Short vlog tayo for today, guys. And meron lang akong gustong i-share sa inyo. Alam ko most of you ay siguro ay merong ibang mga nag-worry, may mga ibang natatakot. Ayan. So, request ninyo, gawa natin yung content kung ating saloobin. Yes. So, pag-uusapan natin yung recently naging issue dito ng mga kaibigan natin when it comes sa restrictions ng mga working permits. Okay? So, yan ang ating pag-uusapan for today. And also, before anything else, ayan, gusto ko lang po sana ulit magpasalamat sa inyo since wala pa tayong vlog na upload after a week. Ayan, we are... Happy 10K to us, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga na tumulong ma-reach yung 10,000 subscribers sa ating channel. Maraming salamat po. Alam ko na napakalayo ko pa. Alam ko marami pa ako ma-encounter. Marami pa ako ma-experience. Marami pa ako mga content na pwedeng ma-upload, na ma-share sa inyo. But one thing I'm always praying, guys, is sana andiyan pa rin po kayo. Yeah, so yeah. Help me to reach 11,000 subscribers. Char! Maraming salamat po talaga, guys, sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads sa mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube, guys. Maraming salamat po. 2 years ago, so mag-i-storytelling muna tayo since part ng content natin to. Yes, so 2 years ago, I decided na maggawa ng mga contents dito sa YouTube. Pero wala talaga akong idea or wala akong any expectations when it comes sa mga views, when it comes sa mga community na na-establish natin somehow, diba? But, yun nga, sabi ko nga sa inyo, ako lang talaga, siguro ako yung tipo kasi ng tao, guys, na ang likot ng imahinasyon. Yeah, everyday na-i-imagine ko yung sarili ko na ganito ako, na-i-imagine ko yung sarili ko na magiging ganito ako one day, diba? So, ever since talaga high school, I still remember, kung kilala nyo si Queen LC, si LC Cadena, diba? Lord, yan. Siya talaga yung isa sa mga nilulook forward ko, bakit ko pinangarap magawa ng mga contents dito sa YouTube. Yes, isa siya sa mga talagang isa siya sa mga nagpa-inspire sa akin para gumawa ko ng mga vlogs. But before that time, wala pa talaga akong lakas ng loob kasi nga introvert akong tao, mahiyain ako. Kahit ngayon naman, pero wala akong courage na gumawa, magsalita ng ganito sa harap ng camera. Kasi parang ang weird, ang awkward, parang feel ko is hindi bagay sa akin. And you know naman, di ba, pag nasa Pilipinas ka, iisipin ng iba, no? Ang hangin mo, sobrang taas mo naman mangarap. Di ba? But deep inside talaga, guys, gustong-gusto kong makapag-vlog. Yes, gustong-gusto kong makapaggawa ng sarili ko YouTube channel. Wala lang talaga akong courage na gawin yun.
Until, yun nga, nakapag-Qatar na ako. Diba? Wala rin akong courage nun. So, that's the time, nung nagpunta ako ng Croatia, yon, that's the time I decided na bakit ba hindi ko na siya i-pursue, diba? Wala talaga akong any expectations sa kahit ano mangyari sa YouTube ko. Gusto ko lang talaga ma-experience. Gusto ko yung, alam mo, ma-experience, parang tumaas yung self-confidence ko. Yeah, hindi naman sobrang taas. At least, diba, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko na kaya ko. Yun yung mindset ko noon. So, syempre, nakikita ko yung, alam ko sobrang bagal. Pero, gaano man kabagal o kabilis yung proseso ng channel ko, guys. Nakikita ko na may mga, parang meron, everyday meron tayo yung mga first time viewers, nagko-comment. Syempre, may mga nagsusubscribe din, ayan. And, sorry na rin pala guys kung hindi ako agad-agad makareply. Believe me, siguro isang buwan na kung talagang sobrang busy talaga sa trabaho. Yes, if you will remember, di ba, nag-1 week vacation ako, talagang hindi rin ako gumala kasi talagang pinush ko talaga na sa bahay lang talaga ako, mag-content na lang. So, as in, pagbalik ko talaga ng trabaho after vacation, grabe talaga. Yung isa ko naman kasama yung nagbakasyon. So, parang bawing-bawi talaga. Hanggang ngayon. So, hopefully, matapos na kung ano may yung pinagkakaabalahan namin. But I will let you know. Yeah, kapag tapos na. So, yun nga. Back to the story tayo. Yun nga, sabi ko, pangarap ko talaga maggawa ng channel. And I am so happy na never ko talaga in-imagine na magagawa natin ma-reach yung 10,000 subscribers. So, utang ko po sa inyo yung mga efforts, yung inyo pong panonood every time na meron ako mga premiere, diba? Kaya mag-alala guys, alam ko na naniniwala ako, hindi man ngayon, hindi naman sa next year, marami bang tango na lumipas. Syempre, pangarap ko rin, diga, nagpapatanggi nyo na naman ako, na, yun talaga, as in talaga guys, kapag siguro kasi ginagawa mo yung isang bagay na gusto mo, talagang papahalagahan mo siya eh. So, yun yung nafe-feel ko ngayon. Although, hindi ako makapag-vlog ng everyday na ulit kasi nga sobrang talagang busy sa trabaho. And, basta iba yung gagawa sa akin ng YouTube, guys. Iba yung saya, iba yung fulfillment na nabibigay sa akin. Kayo rin po, kapag nanonood kayo ng mga vlogs ko or mga other vlogs ko sa mga other platforms ko guys, diba? Nag-live ako minsan. Maraming salamat po. Hindi man po ako makapag-thank you isa-isa sa inyo guys, pero tingnan nyo naman ha, pautay-utay tayo, nakabili tayo ng ating vlogging camera, nakabili tayo ng microphone natin. At the same time, unti-unti natin nagagawa ng alam mo yun, unti-unti natin napapalaki yung community. Diba? So, hopefully, ang goal ko talaga sa channel natin, guys, is makapagbigay ng mga informations na alam ko para sa mga first-timers natin, diba? At the same time, syempre, ma-inspire ko rin po kayo doon sa mga pwedeng nating gawin sa mga kagaya ko na hindi naniniwala sa sarili noon, sa una, diba? Ibang-iba yung mga nangyari sa buhay ko nung lumabas ako sa comfort zone ko. Yes, sobrang dami mo pa talagang discover outside your comfort zone. Totoo yun. And doon ko talaga napatunayan na totoo talaga yung sinasabi ng mga vloggers na napapanood ko before, na once you get out of your comfort zone, napakaraming opportunities, napakaraming mong madidiscover na mga bagay na akala mo is hindi mo kayang gawin. Yes, ikaw, alam ko, nanonood, syempre, goal din natin kapag tayo nakapag-Croatia, o diba, kapag tayo nakapag-Europe, maging digital creator tayo. Diba, maggawa tayo ng mga video sa ating YouTube channel, sa ating any other platforms, diba? Makapag-gain tayo ng mga audiences, diba? Alam ko, goal nyo rin yan. And,
gawin nyo lang yung mga bagay na gusto nyong gawin. As long as wala kayong ibang naapakang tao, lagi naman ganun, di ba? Believe me, sobrang fulfilling. At the same time, na yan, nakaka-proud and sobrang saya talaga. Yeah. Actually, Sunday ko pa na-reach yung 10K, pero ayoko mang i-post. Kasi baka mabawasan, di ba? Pero yun na. Wala pa rin tayo yung celebration. So, hopefully nga, after this week, magkaroon tayo ng mini celebration man lang. Makapag-live tayo, makapag-food trip tayo, di ba? Sa ngayon talaga guys, is talagang nakafocus talaga muna ako sa trabaho ko this week kasi may preparation kami ginagawa. But I will let you know after this week. And also, ayan. So again guys, ayan, before tayo mag-proceed sa ating next topic, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe, sa mga patuloy pang magsusubscribe, sa mga nangangarap makapaggawa na kanilang ang channel, sa mga nangangarap maging digital creator. Then ako guys, hindi ako malaking, alam mo yun, never ko i-claim na ako ay vlogger, digital creator, yan. Parang feel ko is hindi bagay sa akin. But, I'm so happy doon sa community na built natin dito sa YouTube. Yes, maraming salamat po talaga sa inyong suporta. So, hopefully this week makapag-celebrate tayo. Kahit tayo lang, simpleng kainan lang, magkwentuhan tayo. Yeah, I will let you know sa ating magiging next content. So, thank you so much. Ayan. So, alam ko na most of you ay nabasa ang mga balita ba dito sa Croatia patungkol sa mga restrictions pagdating sa issuance ng mga working permits. Okay. So, sa mga hindi nakakaalam, nasa screen ninyo yung context. Okay. So, nabalita kasi dito guys, na nagkaroon na ng restrictions ang ating mga kaibigan from Bangladesh. Yes, patungkol sa pag-i-issue ng mga working permits at visa. Okay, bakit nagkaroon ng restrictions? Number one dyan kasi guys is ina-abuse natin or siguro mataas yung percentage ng pag-abuse ng mga working permits ng ating mga kaibigan kung paano nila gamitin yung kanilang mga working permits and residencies. So, in short, di ba, hindi nila dito ginagamit ang kanilang mga working permits, kundi sila ay lumilibad na ibang part ng Europa. Which is, sabi ko nga sa inyo guys, normal na sa mga employer. Alam na ng mga employers dito yung mga ganyang kalakaran na maraming tumatakas pagdating dito or pagkakuha ng ID. So, meaning, syempre, lumilipat sila sa ibang part ng Europa kung saan may mas malaking sahod, kung saan ando na kanilang mga pamilya, kung saan meron silang mga kaibigan na pwedeng sumalo sa kanila. Diba? Hawak ang temporary residence ID ng Croatia. Working permit na Croatia na pwedeng valid ng 1 year para makaliban. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, diba, before, or sa mga vlogs ko nga, na darating yung time na makikita ng gobyerno ng Croatia yung mga maling ginagawa, yung maling ating ginagawa paggamit ng mga working permits ng ating mga ID dito sa Croatia para makaliban ng ibang bansa. Okay guys, sabi ko nga sa inyo, di ako against, but hindi ko rin nga tinotolerate. If you can also remember na ang dami ko mga na-refer dito, diba? Never ko pinost yan guys na, nag-refer ako sa ganito, nag-refer ko sa ganyan. Pero dahil I'm so frustrated na rin talaga, di ba? Nabanggit ko sa inyo na yung mga nire-refer ko, tumatakas pagkakuha ng ID, di ba? Kaya nag-stop na ako mag-refer guys sa mga kakilala kong employers dito. Gustuin ko mang tumulong sa mga Pinoy, hindi na talaga. May mga agencies na kumakontak, hindi na rin. Ayoko na. Yeah. So, kayo guys ito naman is payo ko lang. Actually, ginawa ko na ito short vlog sa ating other platforms, but I want to share it with you sa mga di nakafollow sa ibang platforms ko. Ayan.
Okay, kung kayo po ay merong mga hidden agenda, sabi ko nga na gagamitin nyo ang Croatia para makapunta dito, makapunta doon, para maka-reunite sa iyong family, kung nasaan basama sila, okay. Alam ko guys, merong ibang other way para mapuntahan nyo yung mga talagang bansang gusto nyo talagang puntahan kung saan nyo talaga balak magtrabaho. Number 2, sabi ko, hindi ako against but hindi ko tolerate. Bakit? Kasi guys, kung ang balak ninyo is pagkakuha ng ID ninyo para tumakas, nakapunta kayo like for example sa ibang part ng Europa, kawawa yung mga may iwan yung katrabahong Pinoy dito. Diba? Let's say, sabihin natin, nagkaroon ng restrictions si Bangladesh. So parang nag-stop muna atas sila ng pag-approve ng mga visa or working permits. Yeah, pagdating sa mga ganyan. Kasi nga, 50% yata, yeah, yung mga hindi naman pumunta talaga dito para magtrabaho, lumiban. So, alam ko, ang talamak sa ating mga Pinoy din, may mga kakilala kayo, di ba? Again, guys, walang masama na pumunta kayo, magtrabaho kayo, lumipat kayo ng ibang country. But huwag kayong tatakas. Hindi sagot ang pagtakas para makapagtrabaho kayo sa ibang part pa ng Europa. Diba? Number 2, ang hirap tanggapin kasi guys na maliit ang sahod. Tapos, diba, bakit nyo siya tinanggap? If you know already in the first place na medyo mababa yung offer sa inyo dito, huwag nyo nang tanggapin. Kasi kaya nyo lang tinanggap yung sahod para lang makapag-cross country kayo. Diba? Again, kawawa yung mga maiiwang mga Pinoy dito. Kaya nga diba nabanggit ko rin before sa mga vlogs ko, may mga employers na kumukuha na ng mga passport. Kasi nga may trust issues na sila. May mga problema na sila sa atin na baka mamaya sila na ngayon gumastos, tatakasan nyo pa, luging-lugi sila. Pangatlo guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na if you are planning to resign kung kailan magi-start ang season, huwag kayong mag-expect na papayagan kayo ng mga employers na mag-resign. Kesyo nakahanap kayo ng mas malaking sahod, diba? Huwag kayong mag-expect na kayo ay basta-basta papayagan ng mga employers na mag-resign kung kailan mag-i-start ang season. Huwag din kayo mag-expect na basta-basta kayo papayagan na mag-resign ng inyong mga employers sa kalagitnaan ng season, peak season. Sino ba namang employer ang gugustuhin? Wala kang valid. Hindi kasi guys, valid ang reason na sabihin ninyo na mayroon kayong nakitang ibang opportunity. Hindi porket nakikita nyo sa mga lokal na sila ay pwede mag-resign anytime they want, is ganun din tayo. Remember guys, we are temporary resident ng Croatia. Huwag yung iahalin tulad ang sarili ninyo kung meron kayong mga na-encounter ng mga lokal na bakit si ganyan kalahi nila pwede mag-resign kung kailan lang gusto. Okay, they are permanent residents guys, tayo ay temporary. Okay, tayo ay sponsored, tayo ay tayo ay under the company. So, kahit masabihin ninyo na pwede kayo makapagtrabaho sa ibang part kasi EU residence ang hawak ninyo, guys, ang inyong visa, ang inyong ID na hawak is under your sponsor in Croatia. Kaya ka siya valid ng 1 year lang kasi nga, yan yung contract ninyo sa employer ninyo. Diba? Makakapag-work kayo ng legality, let's say in 1 year sa ibang part ng Europa kapag tumakas kayo. Pero after 1 year, ano mangyayari? Wala na, you'll be undocumented. Diba? So, wag nyo i-take din yung risk, wag nyo sayangin yung pagkakataon na kayo ay merong ID, nakakapag-travel kayo anywhere you want, na valid ang inyong mga ID, kasagot ng employers ang inyong accommodation, diba? Hindi man ganun kalaki ang sahod dito sa Croatia, guys, compare sa ibang part ng Europa. But, ganun talaga eh. Oo, ganun talaga ang buhay. Hindi agad-agad sa isang ganun, instant na tayo. Sabi ko nga, guys, hindi naman langit ang Croatia para bigyan kayo lahat ng mga gusto para papabower sa inyo. Hindi naman ito kumbento or hindi naman ito parang wishing well na lahat ng gusto ninyo kailangan is masunod. Diba? We're here to work, so we expect na hindi talaga minsan tayo dadaan sa isang straight line lang na dire-diretso lang ang buhay, hayahay lang tayo, di ba?
Ang daming pa-jikot na pwede natin ma-encounter sa Croatia. But one thing is for sure, guys, sabi ko nga, hindi man ito, hindi man ito kasing yaman ng ibang part ng Europa. Hindi man ito kasing taas ng offer ng other part ng Europe, guys. Imagine, wala na kayong iisiping accommodation. Wala na kayong iisiping tubig, kuryente, wifi sa accommodation. Wala na kayong iisiping transpo. Kasi, di ba, sagot naman ng mga companies yan minsan. Wala na kayong iisiping pagkain sa work. Kasi, syempre, normally naman, provided naman talaga ng mga employers, especially kung kayo ay mag-work sa hospitality. Di ba? So, sagot na rin ng mga employers yun. Ako naman din, ito pa, isa rin sa mga issue kasi bakit may mga tumatakas is merong family sa ibang part ng Europa. Guys, huwag niyo mamasamain. Again, sabi ko nga, wala akong problema kung kayo ay pumunta sa inyong family. Kasi syempre, pamilya nyo yan, di ba? Ano naman kinalaman ko, bakit kayo pagbabawal pumunta sa pamilya ninyo, is pamilya nyo naman yan. Ang sa akin lang, guys, ang dami kasi talaga tumatakas eh. Oo. Siguro talagang hanga talaga ako sa mga employers na pumayang mag-resign. Ito naman, wala akong problema talaga doon. Kung mag-resign kayo, pinili ako ng employers ninyo mag-resign, hindi kinuha ang ID ninyo, pumunta kayo na ibang part ng Europa, walang problema. Ang issue kasi dito, guys, yung pagtakas. So, kung kayo ay mayroong family sa ibang part ng Europa, and ang main agenda nyo talaga is tumakas, papunta rito, hindi kayo pinayagang mag-resign, especially pag first season ninyo, di ba? Wala pa kayong 3 to 4 months, mag-resign na kayo. Kasi syempre, gusto nyo sulitin yung validity ng TRC ninyo eh. Di ba? Para at least somehow makapag-travel pa kayo. Kung kayo ay miss family sa ibang part ng Europa, kung kaya lang din naman, alam ko merong ibang way para makuha kayo ng family ninyo, mapadala kung saan basa sila ngayon. Hindi lang yung pagtatrabaho sa Croatia and then after ilang months isatakas kayo para makaliban sa ibang part ng Europa kung nasa yung family ninyo. Again, kung kaya lang naman, kung kaya. Kasi talaga guys, ang kawawa po talaga is na yung mga naiiwan. Nag-iiba na yung tingin ng mga ilang employers sa mga third world nationals kasi ang ina-expect nila or ang iniisip nila, di kasi natin masisisi din na minsan yung mga tatakbo sa utak nila ay baka tumakas tong mga to. Yeah. So, ang mga yan naman, as long as sumusunod sa basic minimum wage, yeah, provided ang accommodation, ang transportation, may meal allowance, walang problema. Take note guys, you accepted the offer, so you'll be expecting na yun yung amount na yun na sasahurin ninyo. Not unless may problema sa sahod, ayan, pwede kayong tumugo sa inyong mga employers, pwede kayong magreklamo sa mga nararapat ng mga offices, mga law office, mga police stations, diba? But hindi sagot ang pagtakas. Okay guys, alam ko na may mga ilan siguro na baka may balak dito makas sa punta rito. Again, wag yung masamain. Wag yung idahilan na ang baba ng sahod dito sa Croatia. Kung meron kayong mga ibang problems or issues with regards kung bakit kayo tumakas, dahil hindi maganda yung pamamalakad ng company, okay. Sabi ko nga, hindi sagot ang pagtakas. Okay? So, yun lang. I hope na wag niyong masamain, wag niyong personalin, di ba? Sabi ko talaga guys, hindi ako against, but hindi ko lang po tolerate, lalo na kung hindi naman po talaga valid yung reason. Tumakas lang kayo para lang dahil nakakita kayo na mas malaking offer. But I understand na kaya nyo naman kasi tinanggap kasi nga may family kayong binubuhay. But please, before you decided na gawin yung isang bagay, isipin nyo rin muna somehow din kahit katiting lang guys, yung mga may iwan ninyong mga kabayan sa trabaho na walang paalam. Kasi syempre diba, tatakas tayo walang paalam. As much as possible, wala makakaalam. Kasi mahirap na, meron kayong mga trust issues sa paligid ninyo, di ba? So, ayun, kawawa lang po talaga yung mga maiiwan. So, ayan na, nagkaroon na ng restrictions kasama sa mga nakikita. Although wala pang restrictions, guys,
ang Philippines, India, Nepal, and Egypt, and Bangladesh. So, itong 5 countries na to yung mga nakitaan ng problema sa pag-a-abuse ng mga working permits. Number 1 lang nagkaroon ng restrictions ang Bangladesh. Sa sobrang daming nawala after siguro ng issuance ng residence ID nila. Ayun. So, yun lang guys. I hope na wag kayong mangambala, wag kayong mag-worry na baka doon sa mga nagwe-wait ng kanilang mga working permits ay sila ay maapektuhan. Diba? Huwag kayong mag-alala guys, wala pa namang restrictions ng ating bansa pagdating sa pag-a-apply ng mga working permits at visa dito sa Croatia. Yes, tayo ay in demand pa rin. But yun nga, sana gamitin natin ng tama yung ating mga permits, ang ating residence permit pag tayo ay nandito na. Konting tiis lang muna sa una, oo, kapakapa muna tayo sa una, and then kapag okay na, kapag piniyagan tayo, go! Puntahan nyo na yung mga gusto nyo puntahan. Tumira kayo sa mga bus na gusto nyo tirahan. Diba? Para at least somehow, umalis kayo ng Croatia na magaan yung loob ninyo. Diba? At the same time, pagmamalaki rin ninyo na galing din ako Croatia, oo, nag-work din ako dyan. Yung nag-resign, pero hindi tumakas. Diba? So, ako naman, pagod na ako tumakas. So, yun lang guys. I hope na somehow is nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga napapanahong issue dito ngayon sa Croatia. And, yun, huwag kayong mag-worry na makaka-affect itong issue na to sa paghihintay ng inyong mga working permits. Hindi yan makaka-affect, guys. Hintay lang kayo ng hintay ng mga working permits at visa ninyo. Lalabas at lalabas din yan in time. Hindi pa naman nag-i-start ang season. April, mag-i-start na yung season. And congratulations din pala sa mga naka-receive na ng mga visas nila. Ayan, recently, nag-live tayo. So, ang dami ninyo nag-comment na visa approved na. May plane ticket na. Congratulations and best of luck sa inyo magiging first season dito sa Croatia. So, I'm really looking forward to meet you all po. And tsaga-tsaga lang, tiis-tiis lang, go! Maging hawa rin ang ating mga buhay. Sinisipon ako guys, kasi kakaiyak ko lang. Hindi ako makamove on kay Shanchay. Yeah, iba talaga yung epekto sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Nag-download ako ng mga kanta ng F4. Yung theme song ng Meteor Garden. Nagsasanti ako. Totoo, ito. Wait lang. Wait, pakita ko sa iyo para may resibo ako. Ayan, itong dalawa, yung oh baby, 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 my baby, baby. Tsaka yung I am bound, oh yeah, ayun. So, di talaga ako makapaniwala na wala na si Barbie Shoe. Sobra ko talaga siyang dinamdam. Yeah, kasi si batang 90s kasi ako, tanda ako noon, grade 1 ako doon after school ng 4 p.m., 5 p.m. bago mag-TV Patrol 2 Hindi ako umuupo sa sofa namin. Andun talaga ako sa sahig, sa harapan mismo ng TV. Nanonood ako ng Meteor Garden. Yeah. Kayo ba? Anong feeling nyo nung nabalitaan yung wala na si Barbie Shoe? So, ayun, nakalulungkot lang talaga ako. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil talaga, ang laki talaga ng impact nung sa kabataan ko, nung palabas nila. And yung character nila. Naalala ko lang bigla talaga lahat ng mga masasayang ginagawa ko nung bata ako. Anyways, ayun, let's pray for Barbie Shoe. And, ayun, nasa maayos na kalagayan na siya. Okay, so ayan guys. So maraming salamat sa panonood ng aking mga vlogs. And again, thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe para ma-reach ang ating 10,000 subscribers. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again guys, maraming salamat po. Good luck sa inyong mga future applications. I'm really looking forward to meet you all here in Croatia. So that's all for today guys, and I will see you at my next vlog. Ciao!